Alam nyo guys kung anong masakit? Yung kakabili mo lang ng Poco F series, tapos wala pang isang taon, lumabas na agad yung lineup ng Poco F8. So bakit nga ba ganun? Napakabilis, wala pang 1 year, lumabas na agad yung Poco F8. Check lang natin kung kailan yung last upload ko dito. So nag-upload lang ako ng Poco F7 Pro 7 months ago, and in-upload ko yung base variant ng Poco F7 4 months ago. So around July 7 lang is nilaunch yung Poco F7, and bandang March 27 nilabas yung Poco F7 Pro at Poco F7 Ultra. April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months. So ibig sabihin pag nabuntis ka ng March 27, pwedeng hindi ka pa nanganganak, lumabas na yung Poco F8. Ganun kabilis. Usually Poco X series muna ng January or February, tapos Poco F series naman pagdating ng March and April. Pero ngayon parang binaligtad nila. Nilagay nila yung Poco F series sa bare months, which is ito yung usually time na talagang gumagastos yung tao, di ba? Lalo na malapit na mag-Christmas, and yung Poco F series lineup, yan yung mas mahal. And sa tingin ko, isa yun sa reason kung bakit nila pinagpalit. Para maging mas mabenta talaga. Dalawa kasi pwede nila maging choice dyan eh. Una, pwedeng i-delay nila next year yung launch na imbis na March, gagawin nilang November din, pero masyadong matagal. Or pangalawa, gawin nilang mas maaga. Which, ito na ngayon nangyayari ngayon. Anyway, silipin na muna natin kung ano ba yung magiging possible specs niya. Nandito na rin naman. So, yung magiging global launch niya is November 26, mamaya. So, magiging katulad siya last year na yung Poco F8 Pro and Poco F8 Ultra is mauuna. Tapos, siguro next year, lalabas siguro ng March, doon lalabas yung base variant ng Poco F8. So, may partnership sila dito sa Bose. So, sigurado, magiging mas okay yung sound quality niya. So, ayan, pagdating dito sa Pro version ng Poco F8, meron tayo ditong Snapdragon 8 Elite, and yung Ultra version naman, meron siyang Snapdragon 8 Elite Gen 5 na kayang umabot ng 3.9 million Antutu points. Yung Poco F8 Ultra is meron ding periscope telephoto camera. So, ibig sabihin, pwede tayong talagang mag-zoom in dito. And pwede rin tayong mag-take ng mga moonshots, no? Pero titingnan natin kung magiging kagaya siya ng ibang may periscope telephoto camera lens na pag nag-moonshot, may halong AI. So, yung Pro version, meron siyang 6,210 mAh na battery capacity. And yung Ultra version naman, merong 6,500 mAh na battery capacity. So, kung familiar kayo sa mga China ROM, ang tumbas nitong Poco F8 Ultra is yung Redmi K90 Pro Max, kung di ako nagkakamali. Pero yon is mas malaki yung battery capacity kasi umaabot yon ng 7,500. Ito, 6,500 lang. So pagdating naman sa design, meron tayo ditong available colors na black, may white, and meron din tayo ditong denim blue. So, kumbaga, para siyang pantalon, di ba? Pagdating naman sa screen size, meron yung Poco F8 Pro na 6.59 inches and yung Ultra na 6.9 inches. And kasabay din ng cellphone, lalabas din yung dalawang Poco Pad, hindi lang isa, no? Dalawa mismo na Poco Pad. Meron tayo ditong Poco Pad X1 and Poco Pad M1. And kaya siya dalawa kasi magkaiba yung target market nila. So yung Poco Pad M1 is more on parang mas budget friendly, mas mura, and mas target niya yung mga tao na naghahabol ng battery life and at the same time yung mga media content lang. Kumbaga yung mga nanonood lang, nagbabrowse-browse lang. And yung Poco Pad X1 naman, more on mga gamers yung target niya. And sa tingin ko, medyo halata nyo na din naman, may M1 and may X1, sigurado in the future magkakaroon din ng Poco Pad F1. Which, by the way, sobrang bagay ng pangalan niya, no? Talagang alam mong mabilis. So far, ito naman yung mga alam natin sa Poco Pad M1, no? So, mas malaki yung screen niya, and mas matagal yung battery life niya kasi meron siyang 12,000 mAh na battery capacity. By default, meron siyang 120Hz na refresh rate, pero kaya daw niyang umabot ng up to 144Hz refresh rate sa mga supported apps. Meron siyang 2.5K resolution. Supported din niya ang Dolby Atmos and high-res audio. So, makikita nyo nga, large display entertainment tablet. So, talagang for media use siya. And ito na nga, pagdating naman dito sa Poco Pad X1. So, may tagline siya, powerfully slim, powerfully capable. So, ibig sabihin, mas magaan siya, mas maliit siya, mas manipis siya. So, talagang ang target naman nito is gamers. Natry ko na rin kasi maglaro sa talagang malaking display and may mga buttons na ang hirap ma-reach. Alam mo yung kahit ilagay mo yung tablet sa table, ang hirap pa rin gamitin. Pero like for example, yung Lenovo tablet and yung last time na Red Magic Nova Tab, yung talagang for gamer na tablet, hindi siya ganun kalakihan. Alam ko 10.1 inches lang din yon. Kumbaga, sakto lang talaga yung size niya.
pero na-enjoy nyo pa rin maglaro kasi naaabot nyo yung buttons. So ganun yung tinarget nitong Poco Pad X1, no? So, mas malakas yung chipset niya, Snapdragon 7 Plus Gen 3, which is a mid-range processor. Meron tayo ditong 144Hz na refresh rate, by default na agad yan. Even sa home screen, lahat-lahat kumbaga. And alam ko parang nasa around 8,000 mAh ata yung battery capacity niya compared doon sa 12,000 ng Poco Pad M1. Yung isa medyo maliit and magaan pero mas powerful talaga for gamers. Yung isa naman is talagang malaki, mas mabigat pero for media use naman, which I think magandang move siya sa Poco kasi makukuha niya lahat ng market, makukuha niya yung mga budget lang talaga yung market and makukuha niya yung mga may pagka-gamer na market. And sa tingin ko dito susubukan ng Poco kung magiging mabenta ang Poco Pad X1 kasi once na naging mabenta yan and nalaman ng Poco na uy, parang maganda pala yung mga tablet sa mga gamers, madami palang bumibili. Doon nila ilo-launch next year yung Poco Pad F1 na yun yung magiging kalaban na ng mga flagship tablets. So yun lang guys, hindi ako sure kung ma-upload ko pa to kasi currently is 2 AM na ngayon. So pag napapanood mo to, malamang na-upload ko, di ba? And kung napapanood mo maganda, hit the like button, subscribe ka na rin, and ring the notification bell. So mamayang gabi around 6 PM kasabay ng launch ng Poco F8 is i-upload ko yung full review niya. So ipapakita ko sa inyo yung mga pros and cons, ano yung nagustuhan ko, ano yung naging ayaw ko. Ipapakita ko rin sa inyo yung mga games na kaya niyang laruin. And i-share ko din sa inyo yung usually hindi nyo nakikita sa other YouTubers, which is yung paglalaro ng mga emulators. So lalaroin natin sa Poco F8 Ultra yung PS1, PS2, Switch games, and even PC games. So kung interested ka doon, see you mamaya.